Mga tagapakinig, naranasan na ba ninyo na ang matinding katigasan ng ulo ng isang tao ay nagdulot ng pagkasira ng isang relasyon? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang matandang babae mula sa mataas na lipunan na dahil sa sarili niyang katigasan ay nagdesisyon na putulin ang koneksyon sa kanyang nag-iisang anak. Siya si Helena Lena de la Cruz, 58 taong gulang mula sa isang kilalang pamilya sa Makati na nagmamay-ari ng prestihiyosong De La Cruz Grand Hotel and Resorts chain. Bagamat nagbabago ang panahon, ang pagmamalaki at tradisyon ng kanilang pamilya na nakatatak sa matandang Maynila ay nanatiling dugo at laman niya, ang katigasan ng ulo ni Lena ay humantong sa pagtatatwa niya sa kanyang pinakamamahal na anak na si Isabela na mas kilala bilang Bella dahil lamang sa pagpili nito na magpakasal sa isang dayuhan. Ngunit isang araw, bigla siyang nagpasyang sumakay ng eroplano patungo sa ibang bansa para sa isang babaeng namuhay nang mahigpit sa loob ng mga alituntunin at mataas na lipunan ng Maynila. Ang dayuhang kultura ay parang isang malaking dagok, ngunit ang hindi inaasahang mga karanasan ay nagsimulang yumugyog sa kanyang matigas na puso. Ano ang nagbago sa kanya? Ating pakinggan ang kanyang kwento. Magandang araw, ako si Helena de la Cruz, 58, taga Makati, nagmula sa isang matandang pamilya na nagmana ng negosyong mamahaling hotel mula pa sa aking lolo't lola. Ilang sandali pa lamang ang nakalipas, ang aking buhay ay nagbago ng lubusan. Ma, ikakasal na ako. Ang boses ni Bella ay narinig sa telepono, puno ng kaba at excitement. Congratulations anak, kanino? Tanong ko, medyo walang pakialam, habang pinaglalaruan ang gilid ng aking wine glass. Hindi, si John Pierre. Biglang nanigas ang aking kamay. Sino? John Pierre, ang aking anak, ang tagapagmana ng De La Cruz Hotel, ay magpapakasal sa isang dayuhan. Ang puso ko ay bumilis at muntik nang mahulog ang wine glass ko. Ano itong biro, Bella? Sinubukan kong kumalma, ngunit nanginginig ang boses ko. Hindi ito biro, ma. Si John Pierre, Pranses siya. Nagkakilala kami sa universidad. Pakiramdam ko ay may bumagsak sa aking ulo. Mahal ko siya, ma. Nag-aaral siya ng arkitektura, nagkakilala kami sa universidad sa ibang bansa. Kami ay nagde-date ng mahigit 1 taon na. Huminga ako ng malalim, sinubukang bawiin ang aking boses. Bella, gaano mo siya kakilala? Alam mo ba ang lahat tungkol sa kanya? Iba siya sa atin, masyadong iba. Si Jean ay mabait, may talento. Ma, kung makikilala mo siya, magugustuhan mo siya, sigurado ako. Ang boses ni Bella ay puno ng pagmamakaawa. Pumikit ako. Sinubukan kong pigilan ang galit at takot na bumabagabag sa akin. Bata ka pa, Bella. Bakit ka nagmamadali? Dapat makakilala ka pa ng ibang tao ng isang taong kabilang sa ating background. Ang kabilang linya ay nanahimik sandali. Ma, mahal ko siya. Desidido kaming magpakasal. Ang boses ni Bella ay matatag at determinado. Ang pagtatalo namin ni Bella ay tumagal ng ilang linggo at bawat tawag ay nagtatapos sa luha at sigawan. Ang aking asawa, si Attorney Roberto Bert de la Cruz, ay nagsilbing tagapamagitan. As really, Yowa, Lena, hindi ba ang pag-ibig ay walang hangganan at kultura? Tanong ni Bert ng mahinahon. Kung masaya ang anak natin, hindi ba sapat na iyon? Si Bert ay laging optimista. Sa huli, pumayag ako ng may pag-aatubili. Ano pa ba ang magagawa ko kapag dumating na ang pag-ibig? Ngunit sa loob-loob ko, umaasa akong magbabago ang isip ni Bella sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, 2 buwan makalipas, nakatanggap ako ng isang email na may mga larawan ng pamilya ni Jean. Ang aking pag-aalala tungkol sa kasal ay lalong lumaki. Ang mga larawan ay nagpakita sa kanila na nakatayo sa isang simpleng bahay sa probinsya ng France na sa pamantayan ng aming pamilya ay masyadong ordinaryo, hindi maganda. Ang mga magulang ni Jean ay nakasuot ng simpleng damit. Ang kanilang mga mukha ay puno ng nahihiyang ngiti. Sabi ni Bert, mainit sila, ngunit sa aking paningin, hindi ko matanggap na ang aking anak ay magpapakasal sa ganoong uri ng kapaligiran. And friends, and them so, I haven't so, and them just divine. Hindi ako pupunta sa kasal. Sa huli ay ipinahayag ko. Kung gusto niya magpakasal siya, pero hindi ako pupunta. Namutla si Bella, puno ng luha ang kanyang mga mata. Ma, please. Bert, ikaw na lang ang pumunta, sabi ko, at tumalikod. Sa sandaling iyon,
Ang pader sa pagitan namin ng aking anak ay nabuo. Buntong hininga si Bert, sinubukan akong intindihin, ngunit walang nangyari. Mag-isa siyang nagbiyahe sa ibang bansa para dumalo sa kasal. In the 1905 Faust Ascan. Pag-uwi niya, wala siyang inatupag kundi ang pag-uusap tungkol sa kung gaano kainit at tapat ang pamilya ni Jean, kung gaano kasarap ang pagkain, at kung paano, sa kabila ng magkakaibang kultura, sinubukan nilang makipag-usap. Isang linggo ka lang doon, akala mo alam mo na ang lahat. Mataray kong sagot. Hindi na nag-usap muli si Bert tungkol dito. Lumipas ang mga buwan. Hindi ko sinasagot ang mga tawag ni Bella. Ang telepono na dating tumatawag araw-araw ay unti-unting kumonti. Ang aking katigasan ng ulo ay lalong lumakas. Sa Semana Santa, si Bella ay nasa ibang bansa at kami ni Bert ay hindi nakasama ang aming anak sa unang pagkakataon. Ang aming relasyon ay lalong lumayo at ang pader sa pagitan namin ay lalong tumaas. Hanggang isang umaga ng tagsibol, dahan-dahang sinabi ni Bert, "Lena, buntis si Bella." Ang tasa ng tsaa sa aking kamay ay nahulog at nabasag. Ano? 5 buwan na sa 1 buwan. Magiging lolo't lola na tayo. Ang mga mata ni Bert ay nagniningning sa tuwa. Sa sandaling iyon, may nasira sa aking puso. Ang salitang apo ay nagpabagsak sa lahat ng aking depensa. Naalala ko ang aking anak na malapit ng manganak sa malayo. Ang kalungkutan at pag-asam na hindi maipaliwanag ay bumaha sa aking isip. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ni Bert, tahimik akong pumasok sa office. Ang aking nanginginig na mga kamay ay nagdial ng numero sa ibang bansa. Pagkatapos ng maraming ring, sumagot si Bella. "Hello?" Ang boses ni Bella ay mahina. "Bella, si Mama ito." Ang pagkabigla sa boses niya ay nagpakaba sa akin. May katahimikan sandali. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, kundi ang magsalita ng diretsyo. "Sa susunod na linggo pupunta ako." Walang karagdagang paliwanag. Binaba ko ang telepono. Ang puso ko ay tumibok ng malakas. Pagbalik ko sa kama, naisip ko, hindi ito ang aking estilo. Hindi ako sigurado kung makatingin ba ako sa aking manugang, ngunit buntis siya. Ako ay sabik at takot na makita siya. Ang pag-aatubili ay nanatili sa akin habang nag-iimpake. Sinabi ko kay Bert na dadalaw ako sa isang matandang kaibigan. Mukhang nagduda siya, ngunit hindi na nagtanong pa. Siguro, kilalang kilala niya ang aking katigasan ng ulo. Maging nang sumakay ako sa eroplano mula Maynila patungong Paris, nalilito pa rin ako. Nababaliw ako, bulong ko, habang pinapanood ang Maynila na unti-unting lumiliit mula sa bintana. Ngunit wala nang balikan. Ang 12 oras na biyahe ay mas nakakapagod kaysa sa inakala ko. Ayos lang ang pagkain, ngunit ang matulog sa masikip na upuan ay hindi madali. Pinanood ko ang paglubog at pagsikat ng araw sa itaas ng mga ulap. Inisip ko kung anong itsura ng bansang iyon. Sa totoo lang, mayroon pa rin akong lumang larawan ng isang Europe na hindi gaanong maunlad gaya ng Makati. Nang lumapag ang eroplano sa Charles de Gaulle Airport, huminga ako ng malalim. Ang paglapag ay medyo magaspang, ngunit sa pangkalahatan ay maayos. Ang labas ng paliparan ay mukhang mas moderno kaysa sa inakala ko isang malawak na istruktura ng salamin at bakal. Pagpasok ko, nagulat ako na mas malinis ito kaysa sa inaasahan ko sa isang malaking paliparan na may kaayusan. Mataas at maluwag ang kisame, makintab ang sahig, kahit sa oras ng maraming tao, walang ingay o siksikan. Lahat ay gumagalaw ng maayos. Patungo sa imigrasyon, ang mga karatula ay nasa iba't ibang wika kabilang ang Ingles na medyo nakapagpagaan sa aking pakiramdam. Mabilis ang pagsusuri sa imigrasyon. Bagaman ang mga opisyal ay mukhang medyo seryoso, sila ay napaka-epektibo. Ang pagkuha ng bagahe at pagdaan sa customs ay mabilis at madali rin. Lahat ay sistematiko, moderno, lubos na iba sa bansa na naisip ko. Paglabas ko sa arrivals hall, nakita ko ang maraming tao pamilya, driver na may hawak na karatula. At nakita ko si Bella. Pagkakita niya sa akin, kinilala niya ako at kumaway. Sa sandaling iyon, kumirot ang aking puso. Ang aking anak na hindi ko nakita sa loob ng 1 taon ay mas gumanda, ngunit may pagbabago, medyo lumaki ang tiyan niya. Ang kanyang mukha ay mas bilog at mas malambot. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa at kaba. "Ma!" Tumakbo siya para yakapin ako. Ngunit instingtibo akong umatras. Nakita ko ang pagkadismaya sa kanyang mukha, ngunit hindi pa ako handa. Sa halip, magalang akong tumango. "Matagal na tayong hindi nagkita, Bella.
Ang boses ko ay lumabas ng hindi sinasadya. Pagkatapos ng maikling katahimikan, ngumiti si Bella. Mabutit nakarating ka ng ligtas, ma. Kumusta ang biyahe? Medyo pagod, pero kaya naman. Maikli kong sagot. At si Jean-Pierre? Tumingin ako sa paligid. May emergency meeting siya ngayon, ma. Sa bahay na kami magkikita. Si Bella ay gustong tulungan akong dalhin ang mga bagahe, ngunit umiling ako. Paano ko hahayaang magdala ng mabibigat ang aking buntis na anak? Sa daan mula sa paliparan patungo sa istasyon ng tren, napansin ko ang paligid. Ang mga kalsada ay malinis. Ang mga sasakyan ay tumatakbo ng maayos. Ang public transportation ay nakakagulat na moderno. Sa Maynila ang MRT, LRT ay madalas na late, ngunit dito, lahat ay tila gumagana sa oras. Sasakay tayo ng RR muna, tapos magta-taxi papunta sa bahay. Ma, paliwanag ni Bella. Pagpasok sa tren, humanga ako sa malinis na upuan at tahimik na kapaligiran. Ang tanawin sa labas ng bintana ay nagpakita ng perpektong pinaghalong lungsod at kalikasan. Ang ganda pala dito, mas maunlad kaysa sa inakala ko. Hindi ko sinasadyang nasabi. Ngumiti si Bella. Oo, ma. Mabilis ang pag-unlad dito at malakas din ang information technology. Habang tumatakbo ang tren, tiningnan ko ang mga skyscraper at ang maayos na cityscape sa labas ng bintana. Nagulat ako. Ang mga kalsada sa Maynila ay madalas na puno ng basura at ang mga pader ay puno ng graffiti. Pero dito, lahat ay maayos. Tingnan mo, ma. Iyan ang Seine River, turo ni Bella sa labas ng bintana. Malawak ang ilog. May mga parke at bike path sa paligid. Maraming tao ang nagpapahinga. Pagdating namin sa istasyon, sumakay kami sa taxi. Ang driver ay nagsasalita ng kaunting Ingles, habang si Bella ay nakikipag-usap sa kanya sa French ng matatas. Nagulat ako sa paggamit ng wika ng aking anak. Hindi ko alam kung kailan siya natuto. Dito ako natuto, ma. Malaking tulong sina Jean at ang pamilya niya, mukhang nabasa ni Bella ang isip ko. Tumango lang ako. Huminto ang taxi sa harap ng isang apartment building. Ito ay isang matangkad na kondo na mukhang moderno at mas malinis kaysa sa inakala ko. Dumaan kami sa lobby at sumakay sa elevator. Nang buksan ni Bella ang pinto, sumalubong sa akin ang bahagyang amoy ng pabango at luto. Nandito na kami, sigaw ni Bella sa balcony. Lumabas si Jean na nakasuot ng apron. Bonjour Dra de la Cruz, bienvenue. Ang boses niya ay medyo nauutal, ngunit halata na sinubukan niya. Tumango ako ng formal. Hello. Pagpasok sa bahay, ang malinis na living room ay lumabas sa aking paningin. Simple ang dekorasyon, ngunit may taste. Ibang-iba sa kaalaman ko sa mga bahay sa Maynila, ngunit maganda. Ang pagkain ay nakahanda na sa mesa. Ang isang malaking kaldero sa gitna ay kapansine-pansin. Inihanda ko ito para sa iyo, Tita Lena, sabi ni Jean. Siguradong napagod ka sa mahabang biyahe. Gusto kong subukan mo ang aming sikat na pagkain dito. Ang kaldero ay may pot-au feu sa ibabaw. Ito ay pagkain na hindi ko pa nakikita. Medyo nagulat ako. Sa Makati, hindi kami kumakain ng ganyan. Umupo si Bella sa mesa ng natural, kinuha ang mga chopstick at sinabi, Ma, ito ang tradisyonal na pagkain dito, lalo na sa taglamig. Excited na idinagdag ni Jean, ito ay espesyal at mainam kainin pagkatapos ng mahabang biyahe. Umupo ako sa mesa ng maingat. May mga kubyertos na nakalagay. Natural akong pumili ng kutsara. Maingat kong tinikman ang sabaw. At nakita kong ito ay hindi inaasahang masarap at komplikado. Sa sandaling iyon, nakita ko ang isang nakakagulat na imahe. Ginagamit ni Bella ang isang piraso ng baget para punasan ang sabaw sa plato at isubo ito. Sa isang pamilyang high society sa Makati, ang isang anak na babae na tinuruan ng mahigpit sa manners ay gumagamit ng tinapay para kumain. Nahilo ako. Bella, hindi ko sinasadyang sumigaw. Ang aking anak ay nabigla at lumingon. Bakit, ma? May sasabihin sana ako, ngunit napagtanto kong naroon si Jean. Kaya, upang mapanatili ang dangal, ipinakita ko ang aking matinding pagkadismaya sa pamamagitan ng aking mga mata. Nabasa ni Bella ang aking mukha. Pagkatapos ng maikling katahimikan, ngumiti siya. Ma, ganyan ang pagkain dito. Mas masarap talaga kapag sinasawsaw mo ang tinapay sa sabaw o sarsa. Idinagdag ni Jean ng nakangiti. Opo, Tita Lena. Ang tinapay ay ginagamit para isawsaw ang sarsa, parte iyon ng kultura namin. Sinubukan kong gumawa ng isang matigas na ngiti. Ah, ganoon pala. Si Bella ay kumuha ng isang piraso ng baget at binigyan ako. Subukan mo, ma.
Masarap talaga. Sa una, nag-aatubili ako. Ngunit dahil sa manners, ginamit ko ang tinidor at tinikman ito. Sa sandaling iyon, ang hindi inaasahang lasa ay sumabog sa aking bibig. Ang sabaw ay masarap at komplikado, nakakagulat na masarap. Kumusta, Tita Lena? Tanong ni Jean ng may pag-asa. Sa totoo lang masarap, ngunit hindi pa ako handang itapon ang aking prejudices. Pagkatapos ng hapunan, dinala ako ni Bella sa guest room. Ito ay isang maliit na silid, ngunit malinis, na may tanawin ng gabi mula sa bintana. Ang mga ilaw ng mga gusali ay kumikinang na parang mga bituin. Napagod ka siguro, Ma. Magpahinga ka ng mabuti. Bukas, dadalhin kita sa pasyalan, sabi ni Bella bago umalis. Nang mag-isa ako sa silid, tumingin ako sa labas ng bintana at nag-isip. Sa loob lamang ng isang araw, maraming prejudices ko tungkol sa France ang nawasak. Ngunit ang pagbabago ni Bella, lalo na ang kanyang manners sa pagkain, ay hindi ko pa rin matanggap. Hindi ko inakala na magbabago siya ng ganoon. Nang humiga ako sa kama, naisip ko, saan napunta ang aking anak? Naging ibang tao na ba siya dito? Ang mga ideyang ito ay nagpabalisa sa akin, ngunit kasabay nito, tulad ng lasa ng pagkain kagabi, baka ang karanasan sa kakaibang lupain na ito ay magdadala ng hindi inaasahang malalim na karanasan. Pumikit ako. Iniisip kung ano ang mangyayari bukas ang hindi pamilyar na bansa, ang anak na naging hindi pamilyar. Ang jet lag ay nagpahirap sa aking makatulog. Matagal kong pinakinggan ang mga tunog ng gabi sa Paris. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay tumagos sa kurtina at nagising ako. Sandali akong nalito kung nasaan ako, ngunit naaalala ko na agad na nasa France ako. May mahinang katok sa pinto. Ma, gising ka na? Boses iyon ni Bella. Nagising ako at nag-ayos, nang simple bago buksan ang pinto. Si Bella ay nakabihis na. Ang kanyang hitsura ay nagpapaalala sa akin noong nakatayo siya sa harap ko bago siya pumasok sa exclusive school sa Maynila. Handa na ang almusal, Ma. Nag-set ako ng light schedule ngayon dahil kailangan mong mag-adjust sa oras, sabi ni Bella. Ang almusal ay nakalagay na sa mesa. Halata na espesyal itong inihanda para sa akin. Nasa trabaho na ba si Jean-Pierre? Tanong ko habang umiinom ng kape. Oo, may emergency siya ngayon. Ngunit sabi niya ay uuwi siya ng maaga, sagot ni Bella. Ngayon, gusto kong dalhin ka sa isang lakad sa supermarket at sa kalapit na palengke. Gusto mo yon, Ma? Kahit na ang shopping ay hindi ang unang bagay na naisip ko upang makasama ang aking anak, pumayag ako. Pagkatapos ng almusal, umalis kaming dalawa. Paglabas ng kondo, ipinakilala ni Bella ang paligid. Mayroon tayong malaking supermarket dito at mayroon ding tradisyonal na palengke. Tingnan natin pareho. Ang mga kalsada ay mas malinis kaysa sa inakala ko. Nagmamadali ang mga tao, naglalakad ng maayos. May kaayusan sa lahat ng dako, na lubos na naiiba sa traffic at kaguluhan sa Maynila. Nagtiwala si Bella sa paggabay, na mukhang lubusan siyang nag-adjust sa bansang ito. Pagpasok sa malaking supermarket, nagulat ako sa laki nito. Bagaman mas maliit kaysa sa supermarket sa Maynila, ito ay maayos at may iba't ibang produkto. Mahusay si Bella sa pagtulak ng cart, nagsimulang bumili ng iba't ibang bagay. Nang dumaan kami sa cheese section, sinabi niya na homemade iyon ng kanyang biyenan, kaya hindi na kami kailangan bumili. Sa una, masyadong spicy at matapang ang amoy nito, mahirap kainin. Pero ngayon, hindi ko na kaya wala ito, sabi niya. Kinakain mo talaga iyan? Tanong ko nang may pag-aalinlangan. Oo, Ma. Subukan mo. Sa una, baka hindi ka sanay, pero habang kumakain ka, mas lalo mong nagugustuhan. Ngiting sagot ni Bella. Habang namimili, masigasig na ipinaliwanag ni Bella ang pagkain at kultura ng France. Naramdaman ko ang pagmamahal niya sa bansang ito at kultura. Sa una, ang aspetong ito ng aking anak ay kakaiba sa akin, ngunit unti-unti, ang kanyang sigasig ay nakaapekto sa akin. Pagkatapos umalis sa supermarket, pumunta kami sa tradisyonal na palengke. Sa daanan, ang kapaligiran ay masigla at maingay. Sumisigaw ang mga tindero. Ang amoy ng iba't ibang pagkain, makulay na prutas at gulay ay nagpasigla sa pandama. Ito ang palengke ng aming komunidad, Ma. Mura, at ang mga tindero ay mababait, sabi ni Bella nang may pagmamalaki. Isang matandang babae ang nakakilala kay Bella, bumati ng masigasig. Pagkatapos mag-usap sa French, ngumiti ang matandang babae sa akin. Sinabi ni Bella, sabi ko sa kanya na dumating ka, Ma, kaya binigyan kanya nito para subukan.
Inabot ni Bella sa akin ang isang maliit na piraso ng palette breton. Sa una, gusto kong tumanggi, ngunit nakita ko ang taos-pusong ngiti ng matandang babae kaya kinuha ko. Maingat akong kumagat. Ang lapot at tamis ay kumalat sa aking bibig. Hindi inaasahang masarap. Masarap, diretsahan kong sinabi. Isinali ni Bella ang aking sinabi sa matandang babae at lalo itong ngumiti. Habang naglalakad sa palengke, tinulungan namin ang isa't isa na magbitbit ng mga pinamili. Ipinaliwanag ni Bella ang iba't ibang bagay. At ako ay nakikinig lamang at sumusunod. Bigla akong napagtanto. Gaano nakatagal na hindi ko ito nagawa kasama ang aking anak. Ang pamimili kasama ang aking anak. Ang pagbabahagi ng araw-araw na buhay. Noong nasa Maynila ako, hindi ako nagkaroon ng ganoong oras dahil sa abala sa trabaho o dahil sa pag-iisip ko na ang gawaing bahay ay trabaho ng mga kasambahay. Sa isang sulok ng palengke, itinuro ni Bella ang isang food stall. Ito ang pagkain na kailangan mong kainin kapag pumunta ka sa palengke, ma. Subukan mo ito, ang amoy nito ay matapang. Gusto kong tumanggi ng instingtibo pagkain sa kalye na mukhang hindi hygienic at may kakaibang amoy. Ngunit para sa karanasan, pumayag ako. Nang kumagat ako, muntik na akong umurong, ngunit hindi nagtagal. Ang aking dila ay natalo ng kakaibang lasa. Ang labas ay crispy, ang loob ay malambot, na nilagyan ng matamis-asim na sarsa. Hindi inaasahang masarap. Masarap, ma? Masigasig na tanong ni Bella. Ayos lang, kailangan kong aminin. Habang naglalakad sa palengke, naramdaman ko na natural na hinawakan ni Bella ang aking kamay. Sa una, medyo nagulat ako. Ngunit ang mainit na hawak ay komportable. Kailan huli kong hinawakan ang kamay ng aking anak? Siguro pagkatapos niya mag-edad 18. Pagsapit ng tanghalian, dinala ako ni Bella sa isang maliit na bistro. Dito kami madalas kumain. Ang supe aloinyo nila ay napakasarap. Ang bistro ay simple at malinis. Ang French onion soup ay isang sopas na may tinapay at maraming keso sa ibabaw. Kinuha ni Bella ang kutsara at nagsimulang haluin ito. Ma, ganito ito hinahalo, tingnan mo. Sa una, nang makita ko ang pagkain na hinahalo ng ganoon, naisip ko, kahit aso ay hindi kakain ng ganyan. Ngunit sa huli, maingat akong sumubok. Nang maghalo ang mga sangkap, ang lasa ay nakakagulat. Ang alat at tamis ay naghalo, kumalat sa aking bibig. Ang sarsa ay tradisyonal na fermented na pagkain dito, paliwanag ni Bella. Pagkatapos ng tanghalian, nagpahinga kami ng kaunti, humihigop ng tsaa. Ang ngiti sa mukha ni Bella ay nagpaalala sa akin ng kanyang inosente noong bata pa siya, isang ngiti na namiss ko. Ma, matagal na tayong hindi kumakain ng magkasama. Ang saya-saya ko. Mahinang sabi ni Bella. Nang marinig ko iyon, kumirot ang aking puso. Napagtanto ko kung gaano karaming pagkakataon at mahahalagang sandali ang pinalampas ko. Tumango lang ako. Ang pader sa aking puso, kahit hindi pa lubusang nababagsak, ay may lamat na. Nang hapon, naglakad kami sa kalapit na parke sa Seine River. Ang parke ay may malilim na puno, maraming tao ang nagpapahinga. Ito ay naiiba sa formal na mga parke sa Maynila, ito ay malaya at masigla. Gusto kong maglakad dito, lalo na sa umaga. Maganda ang hangin, sabi ni Bella. Nang umupo kami sa isang bench, napansin ko ang tiyan ni Bella. Kahit hindi pa masyadong halata, may buhay na lumalaki. Bigla, gusto kong abutin at hawakan. Ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Alam mo ba kung lalaki o babae? Maingat kong tanong. Hindi pa sigurado, ma, pero gusto ni Jean na babae. Sagot ni Bella habang hinahaplos ang tiyan. Ang salitang babae ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Ang aking anak ay magiging ina. Naramdaman ko muli ang pagdali ng panahon. Bella, may gusto akong sabihin, ngunit naipit ang lalamunan ko. Mukhang nabasa ng aking anak ang aking mukha, tahimik siyang ngumiti. Ma, pagkatapos ng maikling katahimikan, isang salita na hindi ko inakala na sasabihin ko ay lumabas sa aking bibig. Tutulungan kita kapag nanganak ka. Lumaki ang mga mata ni Bella. Tinitigan niya ako ng may pagkabigla at pagkatapos ay dahan-dahang tumango, puno ng luha ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang init ay labis. Ito ba talaga ang kamay ng aking anak? Nanginginig ang boses ni Bella. Oo, syempre, matatag kong sagot. Nagdesisyon na ako. It was not Danvers. Nang gabing iyon, naghanda si John Pierre ng isang espesyal na hapunan para sa amin. Ang mesa ay puno ng tradisyonal na pagkain ng France. Ang mga pagkain kakaiba,
At nakakahiya, isang linggo na ang nakalipas ay tila pamilyar at komportable na ngayon. Tita Lena, huling araw mo na. Kumusta ang pagkain? Maingat na tanong ni Jean. Sa una ay kakaiba, ngunit ngayon, sa tingin ko ay masarap, sagot ko ng tapat. Ang mukha ni Jean ay nagniningning sa ngiti. Siya ay isang mabuting manugang. Sa una, inakala ko na siya ay isang dayuhan lamang na kumuha sa aking anak. Ngunit ngayon, nakita ko ang kanyang init at katapatan. Ang kanyang pagmamahal at pag-aalaga sa aking anak ay totoo. Pagkatapos ng hapunan, nag-alok si Bella. Ma, mag-picture tayo? Gusto niyang ipakita sa kanyang papa kung paano kami magkasama. Kaming tatlo ay umupo sa sofa at nag-picture. Sa una, medyo awkward, ngunit sa natural na ngiti ni Bella at Jean, hindi ko sinasadyang ngumiti. Ito ang una naming family picture. Ipadala mo ito kay Bert, sabi ko. Tumango si Bella nang may tuwa. Pagbalik ko sa silid at nag-eempake, naisip ko ang sarili ko isang linggo na ang nakalipas nakakulong sa prejudices at katigasan ng ulo. Ang biyahe na ito ay nagturo sa akin ng marami. Ang tunay na elegance ay wala sa panlabas na manners, kundi sa init ng puso. Kinabukasan, ang daan patungo sa paliparan ay mas mabigat kaysa sa pagpunta. Nang isipin ko ang pamamaalam, kumirot ang aking puso. Pagdating sa paliparan, tinulungan ako ni Jean sa check-in procedure. Pagkatapos ng lahat ng proseso, bago ang security check, nagkaharap kami ni Bella. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ma, salamat talaga sa pagpunta. Nanginginig ang boses ni Bella. Hindi na ako nag-atubili. Lumapit ako at niyakap ko ng mahigpit ang aking anak. Ang temperatura ng aking anak na hindi ko nakita ng matagal at ang presensya ng maliit na buhay na naramdaman ko sa loob lahat ay naging napakahalaga. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, taos-puso kong sinabi. Bella, salamat sa pagpapakita sa akin ng iyong buhay. Niyakap ko rin ng bahagya si Jean. Iyon ay sapat na. Hindi na kailangan ng mga salita, kami ay isang pamilya na. Magkita tayo ulit ng madalas, anak. Babalik ako, pangako ko. Sa huli, nang dumaan ako sa security check, patuloy akong lumingon. Sinasabayan ako ni Bella at Jean sa pagwagayway hanggang sa hindi na sila makita. Nagwagayway din ako. Pagkasakay ko sa eroplano, umupo ako sa tabi ng bintana at tumingin sa kalangitan ng Paris. Ang komplikadong damdamin ay bumaha sa aking isip, lungkot, pasasalamat at higit sa lahat, pag-asa. Nang umalis ang eroplano, binalikan ko ang maikli ngunit malalim na biyahe. Isang linggo na ang nakalipas, dumating ako sa kakaibang lupain na ito ng may prejudice at pagtutol. Ngayon, umalis ako ng may pag-unawa at paghanga. Tinuruan ako ni Bella na maging matiyaga at matanggap. Nagpakita sa akin ng iba't ibang posibilidad ng buhay. Sa 12 oras na pagbiyahe pabalik sa Maynila, nagplano akong ikwento ang lahat ng magagandang karanasan kay Bert at dadalhin ko siya sa susunod. Siguradong magugustuhan ni Bert at gusto kong palamutihan ang isang silid sa bahay bilang nursery para maghanda sa pagbisita ni Bella, Jean at ng aming apo sa hinaharap. Gusto ko ring ituro sa kanila ang ating kultura. Ngayon, hindi ko na sila tinitingnan bilang pamilya ng aking anak, kundi bilang aming pamilya. Ang class o manners, ang mga bagay na dating mahalaga, ay hindi na mahalaga. Ang tunay na elegance ay nasa pagmamahal at pag-aalaga. Ito ang itinuro sa akin ng France at ng aking anak. Habang tumatagos ang eroplano sa mga ulap, ngumiti ako. Ang susunod na biyahe ay hindi dahil sa tungkulin o pag-usisa, kundi isang biyahe kung saan gusto kong magpalipas ng oras kasama ang aking pamilya. Pauwi, inaasam ko na ang susunod na biyahe. Sa sandaling iyon, darating kami ni Bert bilang lolo at lola. Ang buong kwentong ito ay nangyari 3 taon na ang nakalipas. Ngayon, ang aking anak ay nanganak ng isang napakagandang maliit na batang babae na pinangalan ng Anais. Sa tuwing nakikita ko ang aking apo sa video call, ang aking puso ay napupuno ng kaligayahan na hindi maipaliwanag. Bawat 3 buwan, kami ni Bert ay lumilipad sa Paris para magpalipas ng 2 linggo bilang lolo at lola. Si Anais ay natuto ng mga simpleng salita at sa tuwing nakikita niya kami, tinatawag niya akong lola ng may excitement. Ang pakiramdam na iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang luho o social status sa mundo. Si Bert ay mas mabilis na nag-adjust kaysa sa akin. Natuto siya ng basic French. Nakakausap na niya ang mga magulang ni Jean. At nakikipaglaro rin siya sa mga matatanda sa community. Nang makita ko siyang nag-e-enjoy sa bagong mundo na ito, iniisip ko ang aking pagtutol noong una. Ako ay nagsisisi at masuwerteng tao.
Nagbago ka na ma, minsan ay sinabi sa akin ni Bella. Oo, naging mas free ka. Mukhang naalis mo na ang iyong pasanin. Dati, lagi akong nag-aalala sa tingin ng iba, mahigpit na sumusunod sa mga tradisyon. Oo, nagbago ako. Hindi ko na hinuhusgahan ang halaga ng tao mula sa yaman o lahi. Nagsimula na akong pahalagahan ang maliliit na bagay sa buhay, isang tasa ng kape sa umaga, ang maiinit na sandali, kasama ang pamilya. Ang simpleng kaligayahan na ito ay mas nagpapalusog sa kaluluwa kaysa sa anumang exclusive party sa Makati. Ngayon, kapag nakaupo ako sa balcony ng apartment sa Paris, pinapanood ang skyline na kumikinang sa gabi, madalas kong nararamdaman na napakabilis ng paglipas ng panahon. Sa 58 taon ng aking buhay, ginugol ko ang karamihan sa pamumuhay sa loob ng matataas na pader na itinayo ko. Hanggang sa hindi inaasahang desisyon, ang tawag sa telepono ng gabing iyon at ang plane ticket na iyon ay nagbigay sa akin ng simula ng tunay na buhay. Kagabi, nakatanggap ako ng drawing mula kay Anais na ginawa gamit ang colored pencils. Isang malaking mundo na may maliliit na tao na magkahawak kamay kumakatawan sa mga mahal sa buhay na pinaghiwalay ng distansya ngunit konektado sa pamamagitan ng puso. Nang tiningnan ko ang inosenteng drawing na ito, tahimik na dumaloy ang aking mga luha. Oo, ito ang tunay na kahulugan ng buhay, pag-ibig at koneksyon na lumalampas sa distansya, lumalampas sa kultura, at lumalampas sa lahat ng hangganan na nilikha ng tao. Dati, natatakot ako na ang kasal ng aking anak sa malayo ay magiging dahilan upang mawala siya sa akin, ngunit pinatunayan ng katotohanan na ang tunay na pag-ibig ng pamilya ay hindi nababawasan ng distansya, kundi lalong lumalalim dahil sa pag-unawa at pagpapatawad. Kaya, kapag tinatanong ako ng mga tao tungkol sa aking pagkakakilanlan, hindi lang ako taga Makati, Pilipinas, kundi ipinagmamalaki ko ring idagdag. Ako rin ang lola ni Anais. Ang dalawang pagkakakilanlan na ito ang pinakamalaking yaman at karangalan sa aking buhay.